Magandang umaga po sa inyo mga kabayan at kabatas. So, nandito na naman po si Kapitan Tiago at tayo ay may hihimaying ulit na balita. Actually, medyo ano na to, no? Mga 1 week na nangyari, pero tungkol pa rin sa tariff o taripa na ipinataw ng US sa atin. Ang pinataw kasi sa atin is 19% na tariff, samantalang naman ang tariff ng US ay 0. So, sa madalat salita, ang ibig sabihin, ang taripa na i-export natin papuntang US, dadagdagan pa ng 19%, no? So, ano ba yung usually nating ina-export? Yung mga produktong agrikultura at yung mga ginagawa ditong IC, no? Mga electronic parts. So, ayan. From here, pupunta sa Amerika ng mas mahal kasi nga 19% na ang tariff or tax. No? So, pinipilit ni Bongbong na may advantage daw yon, no? At hindi daw siya ang nag-approve ng 19% tariff, no? Mamaya andito may nag-interview sa kanya na reporter, no? Tignan niyo ang sagot ni Bongbong, no? Ito i-explain ko rin pala yung zero tariff. Ibig sabihin, ang zero tariff, so yung mga i-import nating goods, sasakyan, mga damit, mga pagkain na galing Amerika, wala ng tax. So, ibig sabihin, mas mura nating makukuha dito. So, mas mura din yung bentahan, no? Ang problema lang kasi nun, magkukumpit yan sa ating mga local products, which is baka hindi makapag-compete ang ating mga local products. So, maapektuhan dito ay mga ating magsasaka at yung mga importer, no? Siguro mararamdaman natin yung advantage niyan in the short term. Pero actually luging-lugi ho tayo diyan, no? At alam niyo naman si BBM, parang naguhugas kamay siya. Parang hindi daw siya may gawa nito. No, hindi siya pumirma, hindi siya nagbigay ng 19% tax. No? So, ito nga yung actually, ang term ko dito ay nakakatangang sagot. No? Tinanong siya ng reporter, ano yung masasabi niya sa 19% na in-implement sa atin. No? So, ito, panoorin na lang natin, ha? Para you can see it in yourself. Back po sa tariff, how would you justify po sa Filipino people, especially to our small exporters and manufacturers, that a 19% tariff is acceptable or fair? It is not our decision. So I will justify any decision I make, but it's not my decision. That number doesn't come from the Philippine government. Last so you will have to ask whoever imposed the 19% tariff how they justify it. I couldn't answer it. O diba, maliwanag naman ang sagot niya. Yun nga lang, malabo ang konteksto. No? Hindi niya daw masasagot ang katanungan sa kanya kasi hindi siya ang nag-impose ng 19% tariff, di ba? So, hindi ko alam, akala ko nga nung una AI or fake AI, no? Kasi hindi ko akalain na manggagaling sa kanya mismong bibig, no? Na ganun ang isasagot niya, parang ayaw niyang ayaw niyang mag-take responsible sa 19%. Tapos, ang pinapaproblema niya pa dyan, yung reporter. Ang tanungin daw, yung sino nag-implement ng 19%, di ba? Unang-una, dapat, di ba, siya po ang nagpunta sa US. Okay?
siya ang nakipag-usap kay President Trump. 'Di ba? Tapos uuwi siya dito, parang walang nangyari, na parang hindi niya alam ang mga pangyayari. No? So parang gusto ko sanang sabihin kay President Bongbong Marcos, no? You need to take responsible. Kasi parang sa amin nakukulangan kami. Parang eto lang sa inyong interview na yan, parang para sa akin incompetent po kayo na sa pamamagitan yan. Yung simpleng pagsasagot, no? Yung simpleng ibabalita nyo lang sa amin kung ano ang nangyari sa biyahe nyo sa USA. 'Di ba? Nabasa ko nga yan bago kayo magpunta ng USA, excited na excited kayo. May mga PR pa kayo na lumalabas sa news na kayo pa lang daw ang kauna-unahang presidente na inimbitahan ni President Trump, no? Sa US. So parang we have full hopes, no, na magiging magandang trade deals pabor sa atin. Pero yung ganito ho na simpleng katanungan, ganyan lang ang inyong kasagutan, parang wala ho kayong responsibilidad sa amin, no, na nagagawin. Nakakalungkot ang inyong kasagutan, di ba? At nakakalungkot din naman talaga ang trade deals na nangyari. Kasi nga, dehadong-dehado tayo. Diba? So, ayun, no, may 3 taon pa kayong termino. Sana maging maganda na, no, ang inyong pamamalakad. So, anyway, ang vlog ko lang naman patungkol dyan sa inyong kasagutan na yan. So, again, mga kabatas, so sana kayo ay may na konting natutunan sa ating munting vlog. Okay? So, hanggang sa muli, ako po si Captain Tiago, ang inyong bantay sa social media.